o disagree? Ang tapat ng bahay mo, sa iyo nga ba? Ano sa tingin mo, Susan? Ay, pagkalsada ba ito? Parang hindi. Pero kung parking mo yan, sa'yo yan, di ba? Pero pinag-uusapan natin dito ay public property. Oo. Hot issue yan, Kuya Kim, lalo na at nitong weekend, ang ilaman ng balita ang awayan sa parking na nauwi sa pagkasawi, usapang karapatan at responsibilidad sa ating nasasakupan. Ang pag-uusapan natin ngayon kasama si Attorney Renjomar Baltazar. Attorney, welcome po sa Dapat Alam Mo. Magandang hapon po. Magandang hapon lahat sa mga nanonood. Apo. Attorney, sa issue ng awayan sa parking, sa video, sino nga ba sinasabing may karapatan sa harap o gilid ng tindahan? Kailangan kasi nating klaruin sa mga manonood kung ito ba ay isang private lands or public road. Kasi kung ito ay private lands, ay yung law on contracts po ang mag-govern dyan. Ibig sabihin, may agreement sila doon, yun po ang masusunod doon. Pero kung ito ay public road, ay sinasabi ng batas ho natin that all lands of public domain belong to the state. So ibig sabihin po, wala ho talaga mas may karapatan dyan dahil yan ay public property which can be enjoyed by anyone. Tanong po, Attorney, ano po? Paano po pag sinabi ng barangay na designated parking area yung tapat ng bahay mo? Ayan, Barangay? yung mga ganyan po ay pwedeng i-regulate po ng ating government. Pwede. Okay. Attorney, may mga batas ba na nagsasabi kapag nasa tapat ng bahay o establishmento, may karapatan kang magbawal sa iba na gumamit o pumarada rito? Madalas ito dito na lang sa atin, yung mga restaurant. Mga restaurant tapat niya. Sasabihin, bawal ka pumarada kasi nasa tapat niya, di ba? Pero ano yun ini public property, Attorney? Okay, so base po sa law on property natin, Article 437, nakalagay po dyan, the owner of a parcel of land shall be the owner of its surface and of everything under it. So madaling sabi, yung pagmamayari po natin sa lupain ay hanggang doon lang po sa lupain natin, kasama yung itaas at kung ano man yung nasa ilalim doon. Sa madaling sabi po, hanggang muhon lamang. Opo, yung mismong tapat mo, hindi na sa'yo yun kasi nga public property yan. Pero syempre, subject naman yan sa regulation ng government. So, pag sinabi ng barangay na pwede, pwede. Pero pag wala sinabi ang barangay, hindi pwede. Ganun. Hindi po pwede. So, pagka hindi pwede, paanong sistema dyan? Unahan. Ganun po mangyayari, pero syempre may certain limit po yan. Kasi ang government natin, kung payagan yan, ay hindi naman po pwede na sa kanya lang, specifically. Otherwise, mababiolate naman po yung karapatan ng ibang tao dyan. Attorney, kailan naman natin may tuturing na illegal ang parking at ano naman ang parusa dito? Okay. So, meron po tayong Republic Act 4136 or the Land Transportation and Traffic Code. Okay. So, maliwanag po dyan na kapag sinabing parking, kailangan tatlo yan Kailangan stop, kailangan po yan ay for appreciable period of time, kailangan inactive yan. Okay. Masasabing illegal parking ito kung sakali po na doon sa mga prohibited parking place, okay, o prohibited areas ay doon ka nagparking. Kasama na po dyan yung driveway. Garahe. So kapag ganun po, ay mahaharap po sila dyan sa violation. Attorney, bukod sa parking issue, bukod sa parking, issue rin yung mga reklamo ng pagdumi ng mga alagang hayop ng iba sa tapat ng ibang bahay. May mga batas din ba na sumasaklaw dito? Meron po, yung tinatawag nating Republic Act 9482 o yung Anti-Rabies Act of 2007. So kung titignan natin, iniisip natin para lang yan sa mga kagat ng aso. Hindi po. Sinabi ho ng batas na yan, na binibigyang obligasyon ng ating mga pet owners na siguraduhin na maayos yung pagdidispose, pagkukolekt ng mga dumi ng kanilang alagang hayop. Sinasabi rin ho rito sa batas na to na kung sakali na lalabas po ang kanilang mga alagang hayop, ay sisiguraduhin nilang nakatali. Otherwise, maaari silang pagmultahin dyan ng 500 pesos. Depende pa ho yan sa mga city ordinances. Pagkamura pala, 500 lang. Anyway, maraming salamat, Attorney Renjomar Baltazar, sa paglilinaw sa amin ng mga bagay-bagay tungkol sa usaping ito. Basta't balitang mahalaga at napapanahon. At makabuluhan at nakatutuwang kwento. May say kami dyan, mga suki! Matinding problema ang basura.